Alam po niyo, pag-uusapan natin, Pilipinas, ready ka na ba sa gera? Magandang umaga po uli sa inyo. Ito si Maluti Kia ng Maltik. Alam po niyo, pag-uusapan natin, Pilipinas, ready ka na ba sa gera? Nako, mahirap po yan, no? Ang Pangulo natin, kamakailan lamang after ng Independence Day, nagsabi maghanda na daw. Tatanungin ko, Mr. President, paano kami maghahanda? Hindi ba kailangan ng plano? Hindi ba kailangan ng meron tayong protocols pag tayo inatake? Meron nga po tayong drill sa earthquake eh. 'Di ba? At meron rin tayong drill sa typhoon. Ba't itong gera wala tayong drill? Wala tayong national siren. Kaya nga, 'di ba? Sa ibang bansa, pag sinusugod, meron sirena. Po, ayan na. Nagtataguan na. Nakita natin 'yan nangyari sa Israel. Nakita natin 'yan nangyari sa Ukraine. Tayo wala naman tayong sirena. Yun lang, basic ha. Pangalawa, saan ang bunker? Saan tayo tatago? Lahat ng nasa West Seaboard, saan ho tatakbo? Papuntang Metro Manila? O papuntang Ilocos sa inyong probinsya? Di ba ho, ang Tomahawk missiles nasa Ilocos? Di kayo ang unang puputukan pag tayo nagkagera. Bakit ba natin pinag-uusapan ang preparasyon para sa gera? Wala naman ng kalaban ng Pilipinas. Ang mga Pilipino, napaka-friendly na tao. Ang Pilipino, napaka-hospitable na tao. Ang Pilipino, napakahaba ng pasensya. Hindi ho kumukuha kaagad ng gulok at nananaga. Hindi ho. Bakit natin parating linalagay ang sitwasyon na gegerahin tayo? Sino ho ba ang gegera sa atin? Ang China? Alam nyo, may tumawag sa akin, ako daw ay traidor at makapili. Ang sabi ko nga ho, hindi ho ba ang makapili yung nagtuturo? Hindi ho ako nagtuturo. Sinasabi ko lamang, multipolar na ho ngayon ang bansa, ang buong mundo. Hindi ho unipolar, isang power, o bipolar, dalawang powers. Hindi po, multipower na. So, multipolar. So, iba't ibang malalakas na bansa nagko-compete. Bakit ang isang maliit na bansa, maganda ang lokasyon, ay pilit na dinadrag sa laban na hindi naman laban nila? Bakit po? So, simulan natin. Nung kayo'y naging Pangulo, ang una niyong pinuntahan, China. Enero yon, 2023. Pagdating po ng Pebrero, Marso, naging mala-US na po kayo. Doon lumabas ang Abril, ang 4 na EDCA sites. Dati may 5 na tayo, dinagdagan ng 4, naging 9. Hindi ba po kaya nyo gustong pasukin ang Davao dahil ang gusto nyo ang Davao maging isang EDCA sites? Noon pa po yung Davao, 2016 pa. Gusto nilang makuha as EDCA site. Dahil kung titingnan mo ang Pilipinas, sa West Seaboard lamang ang karamihan ng mga EDCA. Bihira yung nasa Eastern at iilan lang ang nasa Mindanao. So, tingnan po natin, kailangan po ng diplomasya. Mahalagang bagay ang diplomasya sa dalawang bansa na hindi nagkakaintindihan o ayaw nung isa makinig dahil may platapormang sinusundan at yun ay ang sa Estados Unidos. Nagkaroon po tayo ng balikatan, the largest annual bilateral training exercise noong April 22 to May 10. Ano po ba ang nangyari? Nagkaroon tayo ng pagkikita-kita sa China. Pinakita natin ang opensiba natin. Meron pang sinunog na papor na donated ng China para lang ipakita yung escalation po ng gagaling sa atin. Nagre-react ang China. Pwede naman bumalik kayo sa negotiating table at pag-usapan. Pwede ba na kami ay mag-resupply? Pwede ba na ang resupply ay pagkain? Hindi kagamitang pagpapatibay sa Sierra Madre, BRP Sierra Madre. So kailangan po natin pag-usapan yan dahil ang Pilipinas walang manpower.
Wala ho tayong conscription. Ano po ba yung conscription? Aba, yung sinasabi na 18 years and a certain age hanggang 35, kailangan mag-render ng military service. Ayun nga ho mga popular na Korean stars, di ba? Abay, kalalabas lamang po, tapos na ng kanilang service to the nation. O, wala po tayong mandatory conscription. So, napakahalaga, saan tayo kukuha ng manpower? O, yan po ang manpower. Ilagay naman po natin ang kagamitan. O, ang sabi ng mga Amerikano, tutulungan, bibigyan ng kagamitan, etc., etc. Hindi ba po tayo natuto sa ating kasaysayan na karamihan ng binibigay second hand? Yun nga hong si Korsky, ilan ho ang na-aksidente diyang mga Pilipino. So, titingnan rin po natin, ano ba ang nangyayari sa Eastern Seaboard? Ang Eastern Seaboard po, merong dalawang Chino na research vessels na nakita sa Benham Rise, nagtitingin. At yun naman po ay mali. I will call things that are wrong, and whether that's China or the Philippines. The point is, you need to go back to the negotiating table to prevent the war. Alam mo, the hardest part in preventing war is to talk peace. Kung hindi po nyo yan kaya, Mr. President, may problema tayo. Kasi yung kabuoang 115 million Filipinos maaapektuhan ng inyong sabol rattling, ng inyong kasasabi maghanda sa gera. Ano ang ihahanda? Ay kami naghihintay sa inyo. Asan ang plano? Saan kami tatakbo? Paano ang pagkain? Ano ang hudyat para mag-evacuate kami? Ay at least dun ho sa earthquake drill, ay talagang sanay na. Di ba? Meron tayong duck, cover, duck, and roll. O, yan mo, meron tayong ganyan. Ay, pero ho dito sa ating pakikipaggera, hindi ho tama yun. Hindi ho yan ang gusto ng mga Pilipino. Ano po ba ang gusto ng mga Pilipino? Sa aming pong pahayag, Q1 survey, ang nasasabi po dyan, 50% ang nagsasabi, Pilipinas, stay neutral. 40% ang nagsasabi na gusto nila, aligned sila sa Estados Unidos. Pero pag tiningnan nyo ang breakdown, karamihan yan senior citizen. It takes a certain generation to align with the US. At yaan po, yung younger group, middle low income, ang gusto neutral. Ang neutrality po is a position in geopolitics. Hindi po yan posisyon ng takot, posisyon ng nanginginig, hindi po. Yan po ay isang makatotohanang posisyon dahil alam mo, hindi kaya ng Pilipinas sumabak sa gera. Ano po ba ang foreign policy natin? Nandyan po sa 1987 Constitution, Article 2, Section 2, the Philippines renounces war as an instrument of national policy. Renounces, sir, ha? Renounces war. Meaning, wala sa isip ng taong Pilipino ang, sige, makipaggerahan tayo. Adopts the general accepted principles of international law as part of the law of the land and adheres to the policy of peace, equality, and justice. Naamdyan po yan. Ang isa pa hong artikulo, Article 2, Section 7, the state shall pursue, hindi may, shall, mandatory, pursue an independent foreign policy. Ano ho ba yung independent foreign policy? Ang pagsusugba natin sa Estados Unidos ay independent? Ang pagpabor ba natin sa China ay independent? Hindi po. Dapat yung ating interest, yung ating direksyon, yun ang independent foreign policy. In its relations with other states, the paramount considerations shall be national sovereignty, we the people, territorial integrity, yung ating pong means and bounds ng ating kalupaan, national interest. Ano bang national interest ng Pilipino? Makipaggera. And the right to self-determination. Self. I will determine my fate. I will not rely on the United States. Nor will I rely on China. But I will be with the ASEAN 10 on this issue. Bakit po? Mahalaga po ang ASEAN para sa atin. Yan po ang multilateral approach.
At pag sinabi ng ating kapitbahay, ayaw natin ng gera sa backyard natin, ay ba't po ang Pilipinas nangunguna? Tayo lamang po, pag tinignan nyo ang configuration ng ASEAN, tayo lang po ang nasa labas. Si Indonesia may bridge, di ba? Mayroong patungo dyan sa Malay Peninsula. Magkakatabi na po yung lahat. So, napakahalaga po ang ating ekonomiya. Sa tingin nyo, pag tayo nagkagera, ang ekonomiya natin lalakas? Hindi po. Kasi paano po ang ating supply ng pagkain? Yan logistic hubs ka, hindi nagagawa. Post-pandemic, di ba po, dyan lumuhod ang Maynila dahil walang logistic hub na makapasok nung kinupong ng COVID-19 ang NCR. So, Mr. President, let us minimize the escalation. Let us minimize or remove aggressive languages. That is not part of diplomacy. We Filipinos are not like that. Kung pinakikitaan tayo ng China ng kabastusan, may isa nga nagsabi, barbaric daw. Kung tayo pinapakitaan, tayo ba ay tutugon in a barbaric way? Hindi ba dapat diplomasya? At tanungin si China, pwede ba tayong umupo? Ang balita ko ho, may 48 talking points na binigay sa inyo. Hindi naman yung sinagot kahit isa. Tama po ba yun o mali? Nasa ating national interest ba po yun o nasa inyong interest na aligned with the United States? So sana po, pakinggan nyo ang taong bayan. Hindi lahat ng taong bayan gugusto ng gera. Ito po si Maluti Kia. Like, follow, and share. Marami pong salamat.